May mga paraan raw para maging mas matibay ang ating mga bahay at maging ang iba pang infrastruktura laban sa lindol. Ayon sa mga eksperto, malaki ang may tutulong na mga structural engineer sa pagtukoy kung anong pinakamainam na hakbang. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Sa Hunyo na matatapos ang 3 palapag na bahay na ipinatatayo ng mag-asawang Huaman sa Santa Mesa sa Maynila. Kampante raw sila kahit pa nagbabala ang FIVOX na anumang oras pwedeng gumalaw ang West Valley Fault at magdulot ng malakas na lindol. Well, kumuha kami ng engineer na talagang structural engineer na siya mismo ang gumawa ng plano. Malayo man ang lungsod ng Maynila sa West Valley Fault, walang garantiya na hindi sila madadamay sa paggalaw ng lupa. Kaya binubusisi ng husto ng lokal na pamahalaan ang mga istruktura. Mahigit 30 mga bahay at gusali ang idineklarang condemned structures sa Maynila. Ibig sabihin, hindi naligtas gamitin o tirhan ang mga ito. Pag nakaschedule naman for demolition, ibig sabihin wala nang tenants, wala nang nag-occupy, so safe na siya for demolition. Yung iba naman na ni-repair, kung may mahina na dun sa structure niya, nire-retrofit. Maraming bahay dyan na ang gumagawa ay hindi engineer. Hindi rin kumukuha ng permit yan. Tawag dyan ay non-engineered building. At marami dyan ay gumagamit ng substandard materials. At dyan nagkakaturon ng problema kapag may lindol. Batay sa pag-aaral ng iba't ibang ahensya kasama ang FIVOX at Japan International Cooperation Agency o JICA, sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila, 10% o isa sa bawat 10 pampublikong gusali magtatamo ng matinding pinsala o hindi kaya'y tuluyang babagsak. Magko-collapse ang 11% ng mid-rise buildings o yung may 10 hanggang 30 palapag. Mas mataas pa ang porsyento ng mga bahay na posibleng magiba. If these buildings were designed in accordance with the code, then it is safe. It can resist up to a magnitude of 8.4 earthquake, which is the highest possible earthquake that will hit the Philippines. Pero paano naman daw ang mga tulad ni Aling Cleotilde na wala namang budget para kumuha pa ng inhinyero? Alam niyo naman tayong mahihirap, walang mga engineer pa eh. Kasi babayaran pa ho yan eh. Ang sagot dyan ng Association of Structural Engineers of the Philippines, ito yung dingding, so may poste siya dito, may poste, may biga. Walang bakal yan, kukunti ang bakal. Lagyan mo yan ng kahoy dyan, kahit na lumindol, hindi babagsak yan. Pwede lang nila mapulot yan kahit na saan. Kaya sinasabi ko, maliit lang ang gastos, Pwede ring i-download ang questionnaire ng FIVOX para malaman kung dapat na bang ipakonsulta sa eksperto ang inyong bahay. Trisha Zafra, GMA News.